So, welcome mga kabendo. So, sa video na to, pag-usapan natin kung ano yung mga dapat malaman o hinda bago mag-umpisa ng Piso Wi-Fi business. Bali, marami kasing nagtatanong ng mga common na mga tanong tulad ng mga nakalista sa atin sa video na to. Bali, yun yung mga tinatanong sa amin ng mga gustong mag-start ng mga Piso Wi-Fi business. So, para hindi na lang ulit-ulit, gagawan na lang namin ng content para sa awareness rin ng mga gustong mag-umpisa ng Piso Wi-Fi business. So, without further ado, umpisa na natin. So, yung unang tanong ay, ayan, may kasama na bang internet ang Piso Wi-Fi package? So, isa sa mga tanong yan, kung may kasama na bang internet kasi iniisip nila dahil Piso Wi-Fi vending machine is kasama ng ah, Wi-Fi, ang Wi-Fi. So, tulad sa amin, sa ah, sa page namin is naka-specify naman yung package, yung content ng aming ah, vending machine. So, yung sagot doon is hindi pa kasama yung ah, Wi-Fi. So, meron namang ibang package na may kasama ng Wi-Fi. So, either LTE router, yung mga niloloadan na SIM base, or yung iba is Starlink. So, depende sa location kung maganda ang signal ng data or hindi sila napapasukan ng fiber. Ayun, yung option is pwedeng isama sa package yung ah, Wi-Fi connection. Pero kadalasan is vending machine lang. And then, kailangan mo magpalagay ng Wi-Fi connection before ka pa mag-purchase ng piso Wi-Fi. And then, kung hindi nga pinapasukan ng LTE or ng fiber ang location, doon pwede ka mag-request ng LTE router or kung medyo big time is Starlink. So, next question. Ayan, wala pa kaming internet connection. Kung papalagay kami ng internet connection, ilang Mbps ang kailangan. So, madalas, kahit 100 Mbps lang, pero kung sa mga LTE or sa mga fiber provider, ngayon, ang pinakamababang plan, tignan natin sa PLDT. So, yung pinakamurang plan nila is 100 Mbps na yata ang kanilang speed. Halos pare-pareho lang naman yung mga plans nila, Globe, and ano pa ba? Uh, Converge, yan. So, PLDT, yung packages nila, search na natin, PLDT packages. Ayan. So, dito, yung pinakamababa nila is 200 Mbps na. So, only all plan 1799. Ito, meron pa silang, ito, hindi ito, ano ba yung difference niya? So, may, ano siya, may cable. So, kung gusto mo may cable, pwede naman. Pero kung gusto nyo plain lang na internet connection, yan, meron silang 1699. Pero alam ko may mas mababa pa dito. Ayan. So, 899. So, pang single lang yata to. And then, alam ko meron na silang pinoprovide na plan na walang contract. And then, only rin siya. Wala siyang contract. And then, fix lang nga or mababa yung speed. Baka ito yun. So, walang lock-in period. So, yan. Nag-iba-iba na yung ah, plans na binibigay nila. So, nag-start kami noon is 35 Mbps. So, hindi pa ganun kalalaki yung mga Mbps na ino-offer nila noon. Nag-start kami sa 35 Mbps and then hinati pa namin siya dito sa bahay and then yan sa business. Pero ngayon, kung mag-start kayo, ayan, landline na 1299. At least 100 Mbps, goods na yon. Kasi yung mga vending machine, yung mga basic setup na vending machine, is up to 100 Mbps lang yung kaya nilang i-gamitin na speed dahil megabit lang yung kanilang interface. So, i-discuss natin yan sa ibang video kapag uh,
pupunta tayo sa mga package contents or mga piso wifi package. Ano yung mga parts and then ano yung mga features ng mga parts ng piso wifi na bibili nyo. So yung sagot doon is at least 100 Mbps na internet connection. Pero kung wala pang fiber sa location nyo, kahit data lang, kung ilan lang yung kayang i-provide. So at least 10 Mbps pataas. Pero kapag fiber line kasi is mataas na yung mga options na pwede mong i-avail. So kahit yung 35 is pwede na yan. As long as stable or hindi fluctuating yung internet sa location. Pagdating naman sa LTE or sa mga SIM base, usually mataas yung upload or download niyan depende sa location. Or I mean, mataas yung download nila pero yung upload medyo limited, nasa 10 Mbps, ganun. And ayun, kung sa location nyo walang fiber and then malakas yung signal ng data, and then ibibusiness nyo, magandang gumamit kayo ng mga corporate SIM, yung mga fix sila yung speed and kaso nagbabayad rin kayo or mataas yung speed pero nagbabayad kayo ng monthly. Kung yung mga unli plans naman, may times kasi na ano yan, congestion, ganun yun yung problema kapag LTE. Sa Starlink naman, mostly sa buong Pilipinas, is covered naman ng Starlink and then up to 20 Mbps or 200 Mbps yung 200 Mbps yung mostly na speed, pinaka-peak na speed. Pero may mga settings pang gagawin para maging effective yung kanyang implementation. So, discuss rin natin yan sa mga further future video natin. So, yun, sagot natin dito is at least 100 Mbps kung fiber. Then, kung LTE, at least 10 Mbps, pwede na yun. Kaso magiging limited yung number of clients mo. Number 3, anong internet service provider, ISP, ang magandang palagay kung sakali? So, yung mga ISP natin ngayon are Globe, Converge, PLDT, ano ba? Meron ba yung Smart? Ayun, Smart yata naka-LTE siya, pero si Smart is under lang naman kay PLDT. So, kung anong magandang ISP na gamitin is depende sa location nyo. So, may mga location na maganda ang Smart, maganda ang PLDT, pangit ang Converge, pangit ang Globe, ganun. Meron din naman mga location, maganda ang PLDT, pangit ang Converge or uh, ang Globe. And then, ayun nga, mas maganda kung i-survey mo muna sa location kung anong ISP maganda sa mga kapitbahay nyo or sa mga meron ng internet connection, kung okay ba or hindi. So, mahirap naman kung papalagay mo na internet connection is putol-putol or pangit yung service niya. So, isa rin dapat i-consider yun yung maintenance or kapag may issue yung internet nyo, madali bang kontakin yung provider at madali lang ba silang dumating at mag-repair ng internet. Pagdating naman sa LTE or SIM base, ayun, matitest mo naman yan sa cellphone mo kung anong network ang magandang gamitin, Smart, Globe, or ano ba, PLDT. So, isasama mo lang sa cellphone mo yung SIM and then mag-speed test ka lang. Mag-avail ka ng data package nila and then mag-speed test ka. Kung maganda yung sagap na signal, maganda kung nakako ng 5G. Yun. So, agad malalaman mo. Pagdating naman sa Starlink, yun usually meron namang so isa na ring provider tong si Starlink. Ayan, available, mostly naman available siya. And then iilan lang yung coming soon niya. Ayan. So i-type mo lang dito yung address nyo. And then ayun, let's say ito. Ayan. Makikita naman kung ano na yung status niya. So dito is available na yung Starlink. And then yung speed niyan is depende sa pagkapwesto mo ng antena niya. So kung maganda yung pagkapwesto ng antena niya na walang obstruction or hindi nahaharangan yung ah, ang kanyang signal, maganda yung magiging bato. So up to 200 Mbps yung package niyan. Kaso nasa 2.7 yata yung monthly niya. And then
Yung hardware nasa 28,000. So, yun lang yung sa Starlink. So, next question. Gaano karami ang pwedeng mag-connect sa Piso Wi-Fi? So, ayun nga. Yun nga yung nasabi natin. So, depende yan sa speed na ma-avail nyo. Kasi, masiset up mo naman sa pakita natin. So, masiset up mo naman sa inyong Wi-Fi vendor kung ilan yung speed na ibibigay mo sa mga customer mo. And then, si Wi-Fi vendor, uh, siya naman yung magma-manage ng internet connection. So, ito nakikita nyo, 29 yung connected, 99 yung may running session, mga ano yan, may time pero hindi sila nakakonect. Ito, may time and then nakakonect sila sa network. And then ito, mga dumaan lang, pwedeng nasagap lang yung signal pero wala silang time and then di nila ginagamit. So, pagdating dito, meron yung sa network and then bandwidth limiter. So, dito, nakaset yung global bandwidth natin. Ayan. Ilan yung speed na kukunin niya sa ISP or sa internet. So, dito nakaset na yung kinukuha niya is ayan, 200 Mbps. Pero yung binibigay natin sa per client is 10 Mbps. So, kung isipin mo, 200 divided by 10, dapat nasa 20 lang yung makakonekta sa ating Wi-Fi. Pero, yan yung burst o yung sagad na speed per customer. So, hindi niya naman laging ginagamit yan. Kung browsing ka lang, less than 1 Mbps yan. Kung gaming mo, less than 1 Mbps na yung ginagamit mo. And magagamit lang yung mataas na bandwidth kapag downloading or medyo mabigat yung ginagawa tulad ng streaming yan, uploading yan. Kainin niya yung mataas na bandwidth. Pero sa YouTube kasi, 5 Mbps, okay na yan. Nakaka-HD video na siya. So, ayun, kung ilan yung customer na makaka-connect sa inyo is, ayun, depende sa internet speed nyo. Pero, ayun nga, kahit bigyan mo na lang ng tigwa 1 Mbps, ganun na lang yung maging mong guide, 1 Mbps per customer, yun yung possible na maging number of clients mo. So, kung may 10 Mbps ka, binigyan mo sila ng tigwa 1 Mbps, possible ka na makasampu. Pero yan, mabagal na yun. Advisable na speed is at least 5 Mbps per client. So, yun na lang gamitin yung formula nun. So, kung 100 Mbps divided by 5, nasa 20 clients yung possible. Pero, ayun lang yun. Hindi naman siya laging nasasagad na 5 Mbps lagi. So, sometimes 1 Mbps lang. So, yun nga. Pwede mong pinakasafe na calculation is 1 Mbps per client. So, yan. So, yung dami ng client na pwede magkonekta is depende sa Mbps ng inyong connection. And then, pwede mong gamitin na formula is 1 Mbps per client or para maganda yung signal nila is 5 Mbps. Kung medyo-medyo or saktuhan, 3 Mbps, pwede na. So, 100 divided by 3, yun na lang maging mong formula. Ayan, gaano kalawak ang coverage ng Piso Wi-Fi? So, yung coverage ng Piso Wi-Fi mo is depende sa location tsaka sa access point na ginagamit mo. Kung titignan nyo, yung ginagamit naming outdoor antenna na binabundle namin sa Bando Wi-Fi, nakalagay dito yung range niya is up to 200 meters. So, 200 meters medyo misleading yan kasi hindi sinabi kung radius or diameter. So, yung diameter is from here. Yung diameter is paikot or yung kalahati ng circle, yun yung diameter. So, mula dito hanggang dito sa dulo, diameter yon. Pero ang radius mula dito sa gitna, papunta sa gilid or dulo, gitna, papunta sa dito, gitna, papunta sa umpisahan, sa unahan. So, kung 200 meter, malamang diameter yan. So, yung radius lang nito is 100 meter. So, gaano kalaki yung range ng Wi-Fi? Kung ito yung gagamitin mo, hindi naman masasagad yung 200 meter. Kasi under, ano yan,
ginamit yan or tinest yan sa open location or sa open field, sa controlled environment na baka bukid or laboratory, kaya nakuha niya yung range na yan. So sa totoong deployment, sa actual field, swerte ka na kung umabot ito ng 75 meters diameter. So ibig sabihin 35 meter, 35 meter, left, right, ganun. So usually nasa 50 meter kapag outdoor, yung ano mo, 50 meter, 25, 25 pa ikot. So bali yun, isang klase pa lang ng access point yan or antenna na pwedeng gamitin. Bali marami pang klase. So may mga indoor, may mga outdoor. So sasagutin natin pakita yung ibang antena. So yung mga indoor router, yun yung mga linalagay sa loob ng bahay. Yun yung mga wall breaker na tumatagos kahit dalawa, tatlong pader. And then yung mga outdoor naman, yan yung mga pwedeng isabit sa labas na waterproof and dust and water resistant. So, ayan yung mga indoor router, iba-iba sila. Yan yung gamit namin, yung mga Ruigi. Yan. So, iba-iba yung performance, iba-iba yung range, iba-iba rin yung price. May mga single band, dual band. Yan yung mga specs ng access point na i-discuss rin naman natin sa mga future video natin. So, kapag indoor router, siguro mga 50, mga 20 meters siguro. Kapag nasa loob ng bahay, and then dalawa, tatlong pader yung kayang tubusin. Yung client na kayang makakonect is siguro hanggang 24. Pero depende yan sa setup. Then yung mga outdoor router naman, ayan, yan na yung mga pwedeng isabit sa labas na pangparamihan. Mga 50 to 70 clients, 128, 250, 54, ganun. So, iba-iba yung specs nila or iba-iba yung capacity nila depende sa depende sa features niya. So, yan. I-discuss na lang natin sa mga future video. Pero kapag outdoor, nasa 50 to 70 meters yan. Kung ano, and then kapag naharangan na ng pader or ng mga dahon-dahon, kahoy, yun, medyo pumapangit na yung signal niya. So, ayan, discuss natin yung pros and cons kapag gagawa tayo ng content about sa mga access point. So yun, pagdating sa range, yun yung masasabi na lang namin kapag indoor is hanggang 20 to 30 meters. Pag outdoor, siguro is 50 to 70 meters. Ano na yun, diameter na yun ha. So, pabilog from point A to point B na. So, yung mahabang uh, ano na yan ha. So, yun yung nakakalito. Tsaka hindi sinasabi madalas na mga nagbebenta is kung radius ba siya or diameter. So, ayun, i-paint natin yung radius para maintindihan na maayos. Ayan. So, yung mga access point kasi, yun nga, meron pang directional tsaka merong directional. Yung directional, may explain natin siya, is ganito. So, yung bato niya, yung access point mo is nandito. Yung bato niya lang, actually, hindi naman siya rectangle eh. So, ganyan siya. And then, yung bato niyan is paganyan. So, parang naka-angle siya. So, usually is ilang, ano ba yan? Ilang degrees? Uh, 20 or 40 degrees yata. Hindi ko lang sure. Sasabihin naman ng manufacturer kung ilang degrees siya. So, uh, ganyan yung mga ibang directional. So, i-discuss rin natin yung difference ng Omni or yung 360 tsaka nung directional. Kung kailan siya magandang gamitin tsaka hindi. So, sa mga future video natin yan. So, yan, di-discuss. Papakita ko lang muna dito ano ang radius and ano yung diameter. So, ito yung access point mo. Ito yung coverage niya. 360 yung access point na nabili mo. So, Omni siya.
omnidirectional. Ito yung radius. So, radius. And then, ito ang diameter. So, mula dito hanggang dun sa kabila. Yan yung diameter. So, wag kayong magpapalito sa mga magsasabi na 200. Sasabihin nila is 200 meters. Ano yan 200 meters na yan? Radius ba? Radius ba? Or diameter? So, kapag radius na yan, yung 200 meters, ibig sabihin, hanggang 400 diameter siya kasi dalawang radius yung isang diameter. Pero kung 200 diameter yung sinabi, so 100, 100 siya nun paikot. Pero yun nga, hindi mo na makukuha yan. So sa on paper, yan yung nasa datasheet or nasa website ng manufacturer pero hindi mo naman makukuha yan. So again, yung pinaka-safe na estimate namin based sa experience kapag indoor access point or antenna is nasa 20 to 30 meters na diameter na yon. So 10 to 15 meters radius. Then kapag outdoor naman, 50 to 70 diameter. So 25 to 35 radius. So yun yung mabibigay namin ng estimate. So discuss na natin further sa mga future video bakit ganun. Then number 5 or to, number 5 na pala yun. Diba? Ayan, number 5, yung range. Number 6, kailangan ba ng mga permits? Ayan, yan yung isang mga katanungan sa mga legalities. Pagdating sa mga permit naman, sad to say, may mga nag-start na kahit walang permit. Pero katagalan, kung maka-question or mate-technical kayo, pwede naman kayong kumuha ng permits, kahit permit na parang pang ano lang muna, pang tindahan, ganon. So, BIR or uh, at least DTI. Isa ring mahalagang permit na makuha mo yung DTI. Kasi pwede ka mag-apply sa mga higher tier or mga premium na ISP plans. So, yun yung mga business plans. So, mas maganda yung mas maganda yung signal, maganda yung stability. So, pagdating sa mga permits, usually kung kaya nyo, bago pa mag-start, kumuha na kayo ng mga permits na at least pang tindahan kasi nagre-retail kayo ng internet. Pero usually, marami nag-start na kahit wala pang permits. Pero kapag yun, natanong, na question, doon, possible doon pa rin mag-asikaso. And then, yung mga nagbebenta, yan, dapat may mga at least BIR, may ano yan, may DTI permits yan kasi may transaction sila. Pero, wala, Pilipinas, alam niyo naman. Pero, ayan, mas maganda kung legal. Pero pagdating sa permits talaga, mahal yung mga permits na yan kasi may NTC pa per antenna yung registration. So, ayun lang. Mahirap pag-usapan yung pagdating sa legality. Usually is underground yung mga operator and then madalas walang permits. And then, yun, kapag na-question, pwedeng stop na muna yung business and then mag-acquire ng permits. So, yun. Kung tatanungin niyo kung may permit kami, so, secret muna. So, 7, gaano katagal o kabilis ang return of investment or ROI? So, yun, yung return of investment mo, let's say, bumili ka ng Bendo Wi-Fi worth 12,000. Depende yan sa location kung saan mo siya ilalagay, kung kailan babalik yung kita mo. Kasi may mga location na isip mo, malakas yung magiging benta mo, pero kapag naglagay ka na ng piso Wi-Fi, mahina. Pero meron rin mga location na tingin mo mahina, pero paglagay mo ng piso Wi-Fi is malakas. And vice versa, pwedeng isip mo malakas and then malakas nga. So, tingnan natin dito sa isa sa mga clients natin. And today's sale niya is 20 pesos, pero ang discount niya, na 16,000. So, yung 16,000 na yan, marami ng pinagdaanan yan. Alam ko, nasa 2 years na rin yung operation nito and then malawak na yung coverage niya. Then, ayun, case-to-case basis talaga kung gaano mo tagal
ma-recover or mabawi yung puhunan mo. Meron rin naman 'no, tulad nito, meron meron din naman mga location na, ah, hindi gano'n kalakas yung hindi gano'n ka pumapatok lalo na kapag nag-uumpisa pa lang. Puwede kumita ka na ng 2,000, 3,000 per month. Lalabas mo pa yung internet and then yung para sa kuryente and then para sa kasosyo kung may kahatian ka. So, hindi madaling i-estimate kung gaano kabilis ang magiging ROI mo. Puwedeng first month makuha mo na, puwedeng after 3 months, 5 months. So, ito tulad dito is naka 1,300 pa lang siya for 1 month. Oh, 27 na, halos magkakatapusan na. Magkano yung internet nito? 1,600, sabi mo ng 1,600, kulang pa pambayad ng internet, 'di ba? So, dito medyo ah, yelo ka pa kasi magpapalabas ka pa para internet, para kuryente. So, ganyan yung mga risk ng business. So, dapat talaga willing mong hintayin and then alam mo kung paano siya palakasin. So, pagdating doon sa mga technique kung paano palakasin, yung coverage, and then yung kita, i-discuss rin natin yan. I-share natin sa mga future video. So, yun, pagdating sa ROI, depende sa kita, depende sa location. Yun yung masasabi namin. So, walang definite or siguradong ilan months. Pwedeng this month, next month, mabawi mo na. 1 month, 2 months, mabawi mo na. Pwedeng yung iba naman is kailangan palakasin mo muna. Pwedeng umabot ng 3 months, 6 months bago mo mabawi. So again, depende sa location, depende sa kita mo for the first month. So kaganda naman is meron naman sales inventory. So ito, mula nung nag-umpisa to, tingnan natin. Alam ko is this year lang to. So mula January, ayan, may sales inventory naman. Malalaman mo yung kinikita ng bendo mo. So, yun. So, mula January hanggang October is naka 14,000 pa lang siya. Unlike doon sa isang month lang is 16,000. So, dito, let's see, magkano kinita niya ng January. Alam ko, June yata ito, nag-start. Ayan, so January 31. So, wala pa. So, tingnan natin bandang May 1. So, kung hindi pa talaga kilala, tsaka, ayun, dito, may naka 2,000 lang siya. Medyo nabawi yung parang internet, pero yung kita mo talaga is magkano lang, minus 1,700 sa 400 lang. So, 400, 500. So, medyo matatagalan bago mong bawi yung puhunan mo doon. Pero once na na-expand mo yan, once na nakilala siya, pwedeng after 2 months, 3 months, yun, pwede mo na siyang mabawi. So, kung active ka nag-expand, willing mong buhusan ng puhunan yung location mo, mag, mag-marketing, siguro, masasabi ko hanggang 3 to 4 months, mababawi mo yung puhunan mo. Ayun nga. Pero kung tinamaan mo talaga yung location, maybe first month pa lang, tatabo na yan. Baka mag-expand ka na ng mag-expand or bumili ka pa ng bagong bendo kung malakas na malakas talaga yung location mo. So, yun. So, hopefully, nabigyan ko kayo ng idea kung paano i-estimate yung ROI. So, may sales inventory naman, doon mo ma-estimate yung ROI. Ayan, may kasama bang e-loading ang package. So, depende sa seller yan and sa software na gagamitin nyo. So, i-discuss natin yung mga uh, packages, yung mga uh, possible na features na kasama sa inyong Bendo Wi-Fi. Pero kadalasan yung e-loading, separate license siya na bibilhin mo rin na idaragdag sa Bendo. So, dito, nakikita nyo wala siyang, ayun, may e-load account siya pero hindi ko siya ginagamit. And then, as of the moment, yung e-loading service niya is not available. Pwede kang maglagay ng e-loading pero hindi siya active sa ngayon. Baka naka-maintenance.
So by default, wala kang kasamang e-loading pero pwede kang maglagay ng e-loading. Additional siya na license. So yun nga, per bendo is may license. Yun nga yung kumbaga sa Microsoft Office or Microsoft Windows, meron kang serial key. Ganon rin naman yung sa mga bendo natin. So yan, may mga license sila. So sa e-loading, separate license siya na bibilhin mo rin. And then isa-set up mo siya. Ayan, matatrack mo rin yung inyong mga purchase. So i-discuss natin yan sa future video. So sa tanong na kung may kasama ang e-loading, again, depende sa package na binili mo. Pero usually, additional yan sa default na package na piso wifi lang. So kapag nagkaka-e-loading, dumadagdag or nagmamahal yung package. Ayun. So, ano yung license na yun? Na-expire ba yun? So, ito yung sinama na namin dito sa introduction sa mga tanong na pwedeng itanong kasi usually kapag may nagtanong sa amin, minimension namin yung vendor license. So, lahat ng system, almost lahat ng system is may license. So, yun yung license na yun is kailangan mo para mag-function ng buo or full feature yung Wi-Fi machine or piso Wi-Fi na binili mo. So, so kapag uh, bumili ka ng Wi-Fi additional or kasama na sa binayaran mo yung license na yon. So ayan, so yun yung mga pricing ng mga ayan, yung mga prices features ng mga license. So Ado Paisok pa lang to, meron pang uh, LPB, meron pang Wi-Fi 5, meron pang Pisofy, so marami sila. So si LPB, alam ko nasa 800, 900 yung license niyan. Wi-Fi 5, nasa 500 yata to. WB, Wi-Fi ng bayan. So marami yung mga software na pwede mong pagpilian and then kung alin yung mas hiyang or mas ginagamit ng mga supplier mo, yun yung mga magagamit mo. Pero pwede ka naman mag-request ng software or license na gusto mong gamitin. Kami ginagamit namin sa Ado Paisop. So may kamahalan siya. Pero smooth naman yan. And ayun nga, dapat ito, kapag bumili ka na ng license, ginamit mo na yan sa vendo, hindi mo na yan pwedeng ilipat sa ibang vendo. So 1:1 siya and lifetime na yan. Hindi yan na-expire. And hindi mo rin malilipat na hindi mo linilipat yung Bendo Wi-Fi or yung ownership ng Bendo machine. So, kapag binenta mo yung Bendo machine mo, make sure na ililipat mo rin sa account nila yung license. So, yun, dapat bago kayo bumili ng Bendo Wi-Fi, bago kayo pagbayad, itanong nyo ano yung license, nasan yung license, pwede bang ipalipat ko yung license. So, yung gagawin mo lang naman dito is pagre-register ka lang naman ng account. So, for example, dito sa Ado Paisop, meron login, gagawa ka ng account mo, to create account, ayan, fill out mo lang to, and once na may account ka na dyan, is pwede nang ilipat sa'yo yung license ng seller. So, wag na wag magko-close deal na hindi nililipat sa inyo ang license. So, yan yung isa sa mga madalas na pinapahabol sa amin, tsaka tinatakbo ng mga seller na scammer or mga hindi nag inform na yung uh, may license yung kanilang piso wifi. So, alam ko meron lang isang piso wifi yung wifi 1.5. Siya yung free na gamitin and yan, free lang siya. Yan, free lang siya. So, wala kang kailangan na license. Tsaka yung mga build ng 1.5, usually mas mura yan compared dun sa mga may license. And, ayun, i-discuss rin natin kung ano yung difference ng iba-ibang klase ng Wi-Fi build sa mga future video natin. So, kapag sinabi na 1.5 yung, yung build nyo, tignan nyo siya, i-double check nyo.
puwede niyo kaming message pa-QA o pa-check niyo yung bendo kung legit, kung tama yung sinasabi. Puwede niyo kaming message, PM niyo lang kami sa page namin. So, wala namang bayad kapag magtatanong kayo. So, ayan. Ito libre siya, wala siyang bayad. Pero yung iba, si Wi-Fi ng Bayan, 500 yan. Si Wi-Fi 5, 500 yan, alam ko. LPB, 700 to 800. Ado Paisop, yan, depende sa subscription. So, ayan, may bayad yon and lifetime na siya, hindi siya na-expire. Pero make sure, ililipat sa inyo ng seller nyo yung license before kayo mag-close deal bago ka pa magbayad. Kung ayaw niya, humanap ka ng ibang seller. Number 10, pwede bang installment ang bayad ng piso Wi-Fi? So, depende na yan sa seller na makakausap nyo. Pero hindi kami ah, nag-accept ng installment. Wala rin kaming home credit, wala rin pa kaming credit card payment. And then yung installment kasi parang yung mangyayari, dineploy mo na yung piso Wi-Fi and then, kung kumita siya na nakuha niya yung 10,000 sa isang buwan pa lang, parang si piso Wi-Fi, siya na yung nag-generate ng pambayad niya ng machine. So parang, ayun, grabyado naman si seller nun. So dapat at least merong way na yung labas is fully paid na siya. So, ayun, may mga installment na bayaran sa ibang seller. So, depende na sa usapan. Pero hindi kami nag-cater or nag-offer ng installment. Kasi yun nga, yung logic is parang kapag installment siya, let's say 3 gigs, 12,000 yung piso wifi, pero let's say sa first month pa lang is kumita siya ng 20,000, parang kumita pa si buyer kung binigay namin ng installment. Kasi mahirap rin naghahabol ng ganun. What if hindi siya kumita sa first month, sa second month, ganun. Then, mahirap rin kasi maningil yun rin. Siguro kung may home credit kami at saka credit card, pwede. Diba, credit card payment. Kaso may mga patubo na yun. Pero yun. So, depende sa seller niya yan. So, yan lang sa ngayon. Kung may iba pa kayong tanong, pwede kayong mag-comment sa ating video sa pwede rin kayong mag-message sa aming page, Piso Wi-Fi Pampanga. And ayan, huwag niyo kalimutang mag-like, comment, and subscribe sa ating video. I-enable rin yung notification para updated kayo kapag may bago tayong upload. And ayun, nasabi ko na yung ibang topic na pwede namin i-content in the future. So, nag nagpe-prepare na or ready na namin yung mga contents para doon. So, standby lang kayo. And then, ayun nga, mag-subscribe and enable na notification para notify kayo sa aming susunod na upload. So, yun. Thank you sa panonood, mga kabendo.